Ngayon ay naglalakad tayo dito sa Binyan, kung saan maraming galit sa atin. Napakadaming galit sa atin dito sa Binyan, lalo na sa school. Di ko alam ba't nagagalit sila sa akin, hindi ko naman sila ninakawan. Wala naman akong ginawa sa kanilang masama. Nagagalit sila. Yung iba, gusto ko suntok. Magandang gabi mga kapatid. Magandang araw. Ngayon ay naglalakad tayo dito sa Binyan, kung saan maraming galit sa atin. Napakadaming galit sa atin dito sa Binyan, lalo na sa school. Di ko alam ba't nagagalit sila sa akin, hindi ko naman sila ninakawan. Wala naman akong ginawa sa kanilang masama. Nagagalit sila. Yung iba, gusto ko suntukin. Pero okay lang yun. Sabi nga dun sulat ni Pedro dun sa 3:9 ng unang Pedro, huwag ninyong gantihin ang masama sa masama at alipusta sa alipusta. Kaya kahit alipustahin ako, gawan ako ng masama ng mga ito, wala na tayong pakialam doon. Kasi ang pinakahalaga talaga yung essence ng pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Yan, magandang Alexander Yulo, Rain Day. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ates, magandang gabi po. Ngayon, nandito tayo sa Binyan Bayan mga kapatid. Ngayon, may nabalitaan ako na yung isa na taga dito na born again, nagbabalak akong bugbugin. Nagbabalak bugbugin ako. Kasi sobrang init sa akin. Yan, pauwi na tayo. Eugene Galvez, good evening. Yan, dito tayo ngayon sa Riverwalk. Pwede tayo ng makakain. Ayan. Ayun, nakakatakot dito sa lugar na to. Ayan, ganyan lang siya. Ako sa likod, ganun rin, tas walang tao. Oh, tingnan nyo. Tayo lang maglalakad dito. Tano. Jared, pasok ka sa punto per punto. Erin, nandito rin si Brad Erin. Dolly, nandito rin si Dolly. Pasok ka, Brad Erin. Yan, Christopher. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Yan. Subukan na lang natin lakarin siguro dito. Yan. God bless mga kapatid. Pagod. Umili kasi ako kaya lumabas ako kanina ng makakain. Tinapay, yun noon. Si Nicknix nandito. Ito si Nicknix, ateista ito eh. Sabi nga dun sa 14:1 ng awit, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Kamangmangan yung isipin mo na walang Diyos kaya ni Nicknix. Kaya hindi ako nakikipagkaibigan sa mga ateista, yung mga walang pagkilala sa Diyos. Dahil unang-una nakakahawa yan eh. 15:33 ng unang Korinto. Yung masamang kasama sumisira ng magandang ugali. At isa dun sa example, mga kapatid, ng masamang kasama, yung walang pagkilala sa Diyos. O, di ba, Nicknix? Hindi ba totoo yan? Ayan, bro Rasha, yung mga nagpapashoutout. Ayan, si Dream Ace, Jessa Mordes, and Nicknix, Tess, Walter York. Ayan, mga kapatid. Sige po, tsaka si Tano. Ito, nakakatakot dito, madilim oh. Diba? Yan, ito namang si Ondago. Nilatagan ako ng sitas na 8:44 ng 1. Ang kausap ni Kristo dyan, hindi si Brother Jared. Alamin mo yung subject of the sentence na sinasabihan dyan na kayo'y sa inyong amang diablo. Hindi sa akin applicable yan. Dahil hindi naman ako sinungaling. Gumamit ka ng sitas yung applicable dun sa pinaggagamitan mo.
Ngayon, akala ko ba ibigin mo ang kaaway mo? Tama! At isa dun sa uri ng pag-ibig na tinuturo ng Biblia, yung nasa 12:9 ng Roma, na nakapuotan ninyo ang masama. Ngayon, yung personal na tao ba kapupuotan mo? Hindi. Kung ano yung ginagawa niya. At isa dun sa masama na dapat mong kapuotan, na konteksto ng pag-ibig na tinuturo ng Biblia, aba, yung sawayin mo may kabagsikan. 1:13 ng Tito. Balik tayo, ang dilim doon. Sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Mga kapatid, bumalik ako kasi. Walang ilaw doon. Bro Josh, yan, magandang sa inyo mga kapatid. May sumisigaw. June Quizon, Nick, sabi, hindi naman kailangan mag-usap about sa beliefs nyo. Pwede naman kayo maging magkaibigan kahit ateista. No. Bakit? Dahil lang sabi ni Apostolo Pablo sa unang Tesalonica 5:22, layo yung bawat anyo ng masama. At isa uri ng anyo ng masama na dapat mong kapuotan doon sa ginagawa niya sa 12:9 ng Roma, yung hindi niya pagkilala sa Diyos. Bakit? Dahil sabi sa 14:1 ng awit, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Parang may bata. Ayun kita niyo mga kapatid. Yan, shout out kay Carnil Jan. Ayan parang may bata. Ayun kita niyo mga kapatid yun. Parang nasa dulo. Ang dilim kasi kaya bumalik tayo. Doon tayo dadaan sa kabila. Bihira. Joshua Palite. Shoutout bro Jared, nakauwi na po ba kayo? Opo kapatid, nakauwi na po tayo. Andito na po tayo sa Laguna, wala na tayo sa Tagbilaran. Siguro ang balik natin doon kapag pumatol. Kumbinsihin nyo mga kapatid si Pastor Archie na lumaban ng diskusyon. Kumbinsihin nyo. Kasi once na makumbins nyo na si Archie Añedes lumaban ng debate, pupunta ako sa Tagbilaran. Sa City Square kami maghaharap mukaan, gaya nung ginawa ni Cristo dun sa mga scribe at pariseo sa 23:15 ng Mateo. Siyempre, gagawin pa rin natin may kaayusan yung 14:40 ng unang Korinto, na gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Ngayon, magandang gabi Brother Jared, so happy to see you defend the Catholic faith. We are praying for you always. Pagpatuloy mo lang yan brother. Opo kapatid, papatuloy tayo gaya nung nasa 2:12 ng Pilipos. Pahinga muna tayo, pagod ako Itong on the go na ito, tinitira ko ng tinitira yun dito sa comment section mga kapatid. Akyatin natin, tignan natin kung may panindigan sa aral ito. Ngayon, ang naninirang puri sa lihim ay aking ibubuwal. Tama! At isa ka na dun. Unang-una, hindi naman ako naninirang puri. Dahil hindi mo na pwedeng sirain yung sira. O, di ba? Ayun ang logic nyo mga kapatid Ba't mo pa sisirain ng sira? Gaya ni Daniel Rason. Gaya ng aral ni Rason. Katitisuran na nga ang tinuturo paninirang puri ba sa lihim yon o paghahayag ng katotohanan? Sinusunod ko lang si Apostolo Pablo, 16:17 ng Roma. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, yaong pinanggagalingan sa pagkakabahabahagit katwisuran laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. Ganun ang nangyayari kay Daniel Rason Gayun ang ginagawa ngayon ng MCGI, nagtatanim ng galit sa magkakapatid. At yan ang uri ng pagpatay ayon sa Biblia. Bakit? 3:15 ng unang 1, sino mang napopot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ngayon, mangangaral ka. Mangangaral ka. Ano naman nagpapatay? Wala ka naman panindigan sa aral. Paano kung magiging mangangaral yan? Hindi ka naman nangangaral. Mangangarir ang tawag sa inyo. O, di ba? O, tapos sasabihin mo, applicable sa akin yung 8:44 noon. Unang-una, naisulat yan, 1st century. Inilabas lang ako 2006. Ba't mo naman sa akin i-apply yung naisulat 1st century o 33 AD? Samantalang wala pa ako noon.
At yung subject of the sentence sa 8:44:1 na sinasabihan ni Kristo na kayo sa inyong amang Diablo, yun yung mga skriba at pariseyo. Skriba ba ako? Nagpapaikapu ba ako? Makaiba yung anak ba ako ng impyerno? Eh di out of context ka dyan, kapatid. Oh,